Mapagpalang araw sa inyo mga kamag-aral. Kami ang ikalawang pangkat sa Filipino 10, Section Jeremiah, at ang mag-uulat ng Kabanata 4, Kabanata 8, at Kabanata 10. Ngunit, bago natin simulan ang pagbubuod ng mga kabanata, ay papakilala muna namin ang mga tauhang gaganap sa kabanatang aming iuulat. Una ay si Basilio, anak na naging dahilan ng kamatayan ng kadugo. Siya ang anak ni Sisa, na inaruga at pinag-aral ni Kapitan Tiago. Pangalawa ay si Simon, isang mag-aalahas na nagbalik sa nobela upang magiganti sa lahat ng taong nagpahirap sa kanya at sa kanyang pamilya. Si Huli naman ay ang anak na naging kabayaran sa lupang pilit ipinaglalaban ng ama. Siya ang anak ni Kabesan Tales na nagpaalihila upang matubos ang kanyang ama. At si Kabesan Tales, ang ama ni Nahuli at Tano, at anak ni Tandang Selo, ang naghahangad ng karapatan sa lupang kanyang sinasakahan na inaangkin ng mga praile. Si Tandang Selo o Tata Selo, lolong matiisin na nakaranas ng maraming suliranin sa pamilya. Lolo ni Nahuli at Tano na dinibdib ang mga kasawian ng pamilya, napipi at nabaril ng apong si Tano. Si Tano naman ay ang anak na naging dahilan ng kamatayan ng kadugo, anak na lalaki ni Cabesan Tales na pumasok bilang isang gwardyang sibil. At ang panghuli ay si Hermana Penchang na nagpapanggap na relihiyoso at may kakayang ipagkanulo ang pagtitiwala ng kapwa. Mayamang donya o manang na nagpahiram ng pantubos kay Huli bilang kapalit ng pagiging katulong nito. Ngayon na napakilala na namin ang mga tauhan sa mga kabanatang aming tatalakayin, tumungo naman tayo sa mga kabanatang aming ibubuod. Kaya't simulan na natin. Kabanata 4, Kabesang Tales. Si Tata Selo na umampon noon kay Basilio ay matanda na. Ang ama ni Huli at ang anak ni Tata Selo na nangangalang Talis ay isa ng kabisang di barangay. Guminhawa ang buhay ng buong kamag-anak dahil sa tiyaga. Sa simula ay nakikisaka lamang sila sa isang may-ari ng lupa. At nang makaipon sila sa na sapat na salapi ay nagpasya na silang magsarili. Nagsimula silang magkaingin sa isang lupa sa bandang dulo ng bayan na inakala nilang walang may nagmamay-ari. Nagtanim sila ng tubo sa lupaing iyon. Nang mamatay ang asawa ni Talis at ang anak, inakala nitong sila ay pinaparusahan. Kinalamay niya ang loob sa pag-aakalang tumigil na sa pagpaparusa ang Diyos na gubat. Naging maunlad ang ani ni Talis sa kanyang lupain at nang malaman nito ng mga praile ay inangkin nila ang lupa at pinilit siyang magbigay ng buwis. Pataas ng pataas ang buwis na ipinapataw ng mga praile. Ayon sa ama, isipin na lamang niya ang perang iyon ay nahuhulog sa balon at kinain ng mga buhaya. Ngunit, sa bandang huli ay hindi na nagpasensya pa si Kabisang Talis. Nagpasya siya na hindi na magbayad pa ng buwis, ngunit binantaan siya ng tagapangasiwa ng lupa na kung hindi magbabayad ay sa pilitan siya aalisin sa kanyang lupain at hahanap ng panibagong magsasaka dito. Ayon kay Kabesan Tales ay magbabayad lamang siya kung makapagpapakita ang mga prayle ng kasalatan na magpapatunay na sila ang tunay na nagmamay-ari ng lupaing kanyang isinasaka. Nagmatigas si Kabesan Tales. Ayon sa kanya ay dugo at pawis ang kanyang ginugol sa lupang iyon. Namatay ang kanyang asawa at anak sa pagtulong sa kanya, kaya naman hindi maaaring basta lamang itong kunin ng kung sino. Naglingkod siya sa hari sa pamamagitan ng kanyang salapi at dapat din siyang gawaran ng katarungan. Nilibot pa rin ni Kabesang Tales ang kanyang lupain kahit na iba na ang nakatira doon. Dala-dala ang kanyang baril bilang proteksyon sa sarili, habang ang katiwala ay takot na takot sa tuwing makikita si Kabesang Tales na may dalang armas. Hindi lingid sa kaalaman ng hukom pamayapa ang pangyayaring ito. Sa
katunayan ay alam nilang ayon sa mga tuntunin, ang mga pari ay hindi maaari magkaroon ng mga lupain. Walang may gustong magbigay ng hatol sapagkat karamihan sa kanila ay takot na matanggal sa kanilang katungkulan. Anak naman ni Tales na si Tano ay naging isang kawal. Marami sa kanilang kababayan ang hindi makapaniwala dahil isa itong mabait na anak. Naisip ni Tales na ipaglaban ang anak sa pamamagitan ng asunto at kapag siya ay nanalo ay alam na niya ang gagawin at kung siya ay matalo, hindi na niya kakailanganin pa ng anak. Papalagay ng iba na nais patayin si Kabesang Tales, ang huldog. Nagpababa ng kautusan ang Kapitan General na nagpabawal sa pagdadala ng baril. Piska ng mga gwardiya sibil ang kanyang baril ngunit pinalitan naman niya ito ng gulok. Muli itong kinumpiska at muli itong napalitan ng palakol na dating gamit ng kanyang ama. Dating na nga ang kinakatakutan nilang lahat. Sa kamay ng mga tulisan ang kanyang ama na nanghihingi ng 500 piso kapalit ng buhay ng kanyang ama. Nihuli na isangla ang lahat ng kanyang mga alahas. Ngunit hindi pa rin ito sapat para matubos ang ama. Naiwan siya na isang Hermana Bali, isang kusakal na panggigera. Nasangla ang kanilang bahay, ngunit wala namang may gusto. Ay nakatagpo sila ng isang may magandang kalooban na magpapahiram sa kanila ng salapi. Sa kasunduang si Huli ay maninilbihan hanggang sa mabayaran niya ang kanyang inutang. Mabigat man sa kalooban ni Judy, ay tinanggap niya ang alok ng Ginoo. Desperas ng Pasko noon at kinabukasan, araw ng Pasko, ay nagsimula na siya. Walang magawa si Tate Selo kundi ang umiyak na lang. Napakalungkot ng gabing iyon para kay Judy. Naisip niya si Basilio na malapit na maging isang ganap na doktor. Alam niya na hindi na sila mababagay para sa isa't isa. Nakita niya ang lakit na binigay sa kanya ng kasintahan at nasabing basta naisin niya na siya na lamang ang maisanla kaysa sa lakit na iyon. Naging masalimuot ang panaginip ni Julie sa gabing iyon. Kabanata 8. Maligayang Pasko. Nang magising si Uli ay madilim pa ang paligid, ngunit tumitilak ng mga manok. Bigla niya naisip na baka gumawa ng himala ang Birhen, kaya siya ay bumangon at nagpunta sa batalan. Walang pangkaraniwang naganap sa araw na iyon. Sumikat ang araw, ramdam ang dapyo ng hangin at maririnig ang tilawak ng manok. Nagpunta si Huli at tinignan ang ilalim ng imayan ng Malaberien. Ngunit hindi ito nadagdagan. Naisip ni Huli na hindi siya dapat malungkot dahil maaari pa rin niyang madalang ang kanyang igong. Sumagi rin sa kanyang isip si Basilio at ang pangako niya na kapag siya ay nakapagtapos ng pag-aaral at naging ganap na doktor, papakasalan na ito. Nang mahawakan ni Huli ang lakit na may brilyante ay hinalikan niya ito, ngunit inalayo niya agad niya ito sapagkat ito ay nagmula sa isang kitongin at sa takot na baka hindi siya makapag-asawa. Nakita ni Huli na ang nuno ay nakatanong sa kanya. Nagbilin ang dalaga na sabihin sa kanyang ama na pumasok sa kolehiyo. Halos maiyak ang matanda sa sinambit ng apo. Umalis si Huli na hawak ang kanyang tampipi. Nang lingunin niya ang kanilang tahanan na madilim ang loob nito at tila walang nakatira at nang marinig ni Huli ang alatiit ang kanilang pintong kawayan ay naramdaman niya
ng matinding lungkot at saka napaiyak. Na makaalis si Yuli ay nakaupo si Tandanselo at nakatanaw sa mga taong dumaraan na magagarang suot. Ayon sa matanda ay para sa mga bata raw ang Pasko. Ngunit hindi nila alam na ang araw na yun ay kinakatakutan ng mga bata sapagkat tuwing Pasko, kinakailangan nilang gumising na maaga, magsuot ng mamahaling damit at makinig sa Misa Mayor. Kinakailangan rin na bawal sila maging pasaway dahil madudumihan ang kanilang mga garang damit at makakatanggap ng kurot o bulyaw. Dinadala sila ng kanilang mga magulang sa kanilang mga kamag-anak upang magmano, dumalaw at mamasko. Kinakailangan rin nila ipakita ang kanilang talento sa pagsayaw, pagkanta at iba pa. Sapagkat kapag sila ay sumuway, makakatanggap sila ng kurot sa kanilang mga magulang. Ang mga nakuha nila pamasko ay di rin nila napapakinabangan sapagkat ang mga ito ay kaagad-agad kinukuha ng mga kanilang magulang. Yan. Ito ang nakasanayang ugali ng mga bata tuwing Pasko sa Pilipinas. Nalungkot si Tandanselo sapagkat hindi niya mabibigyan na regalo ang kanyang mga kaibigan pati rin ang kanyang apo na hindi man lang siya binati ng maligayang Pasko. Nang dumalaw ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak ay walang tinig na nakalabas sa kanyang bibig at walang narinig kundi impit na tunog. Nasindak ng ang kanyang mga kamag-anak at nagkagulo. Napabulalas sila na napipina si Tandanselo. At Kabanata 10, Karangalan at Karalitaan. Marami ang nagtataka kung bakit sa bahay ni Kabisang Tales nakituloy ang mag-aalahas na si Simon. Kahit naghihikahos, sinunod pa rin ni Kabisang Tales ang magandang kaugalian ng mga Pilipino. Ang mainit na pagtanggap lalo na sa isang dayuhan. Wala namang dapat alalahanin si Kabisang Tales dahil may utusan at pagkaing dala si Simon. Makikituloy lamang siya ng isang gabi at isang araw sapagkat iyon ang pinakamalaking bahay sa nayon sa pagitan ng Santiago at yan. Ito kasi ang mga bayang inaasahan niyang maraming mamimili. Nagtanong si Simon kay Kabisang Tales kung sapat na ang revolver na dala niya upang maipagtanggol niya ang sarili. Ayon naman kay Kabisang Tales ay may mga baril na kanyang pumutok sa malayo ang mga tulisan. Ito man ay malakas din. Ayon kay Simon, saka pinatamaan ang isang bungang kahoy na may 200 hakbang mula sa kanilang kinatatayuan. Nalaglag ang bunga nito, hindi naman kumibo si Kabisang Tales. Unti-unting dumating ang mga mamimili, sina Kapitan Basilio, kasama ang kanyang may bahay. Si Sinang at si Hermanang Pichang, iniwan niya si Huli upang magsauli ng maliit na aklat, sapagkat nagbibigay ng mga indulhensya ang mga pari. Para sa mga magbabasa nito, nang buksan si Simon ang kanyang lalagyan ng mga alahas, makikita roon ang iba't ibang uri ng mga hiyas, tulad ng mga brilyante at mga antigong bato. Nang alisin ni Simon ang lona na nakatakip sa sisidlan ay nagkaroon ng mga alahas na iba-iba ang disenyo at ayos. Sa pag-aalok ng alahas, sinasabi ni Simon ang kasaysayan at pinagmulan ng mga ito. May mga singsing, relikaryo, palawit na kwintas, krus at iba pa. Pares ng hika ang napili ni Hermana Petchang upang mairegalo niya sa Birhen ng Antipolo. Nang mabuksan ni Simon ang sumunod niya sisidlan, puno ito ng mga hiyas
at mga sari-saring bato na noon lamang nila nakita. Biglang napatingin si Cabezon Tales sa mga alahas ni Simon. Ninais niya lumapit upang may makiusyoso. Ngunit lumayo na lamang. Naisip niya na inaalipusta lamang ng kayamanang iyon ang mga pangyayaring nagdulot sa kanya ng kasawian. Sa kabila ng ganitong karaming kayamanan ay palagay ni Simon sa kanyang pagsasalita habang ang kanyang mga mamimili ay tila nag-aalangan at para natatakot. Sa di kalayuan ay nakatanaw si Cabezon Tales at naisip na kung mapasa kanya lamang ang isang brilyanteng iyon ay magiging sapat na ito upang pantubos kay Huli at isang maginhawang buhay kasama ang ama. Ayon kay Simon ay hindi lamang mga magagandang alahas ang kanyang dala, kundi pati rin mga gamot at lason na sa isang dakot lamang ay kayang puminsala sa lahat ng Pilipinas. Lahat ng mamamayan pala ng Pilipinas. Agad namang napawi ang takot ang mga mamimili nang ilabas si Simon ang iba pa nitong alas mula sa panibagong sisidlan. Ngunit tila walang nais mamili ng luma at may kasaysayang alahas. Ang bawat isa ay nagpasya ng mamili. Ang iba ay kumuha ng sisig, relos at lakit. Si Kapitan Tika ay bumili ng relikaryo. Isang paris ng hikaw ang kay Sinan, habang isang kairel at isang paris ng hikaw ang binili ni Kapitan Basilio para sa alperes at sa arsobispo. Ayon kay Simon, ay bumili rin siya ng mga alahas. Kaya naman tinanong niya si Cabezon Tales kung mayroon siyang maipagbibiling hiyas. Iminangkahin niya ni Sinang ang lakit ni Maria Clara. Kumislap ang mga mata ni Simon na marinig ang sinabi ni Sinang. Hinanap ito ni Cabezon Tales at inabot kay Simon. Nang makilala ni Simon na iyon nga ang kwintas ni Maria Clara, agad nagtanong kung magkano ibebenta. Nag-isip si Cabezon Tales, ngunit agad na sumabat si Hermana Penchang na hindi raw tamang ipagbili niya ang lakit na iyon. Dahil maging si Julie ay nais pang magpaalipin kaysa mawala ang lakit. Marapat lamang daw na ipaalam muna kay Julie bago siya magdesisyon. Napag-usapan si Maria Clara at ayon sa mga nakakita sa kanya sa kumbento, ay sinabing may sakit daw ito. Payat at malamang na mamamatay na sa isang santa. Tunay namang mataas ang pagtingin ni Padre Salvi kay Maria Clara dahil napakabuting bata raw nito. Tumalab nga ang sinabi ni Hermana Penchang kay Cabezon Tales. Nag-alala ito sa anak na babae, kaya hihingi siya ng pahintulot upang ipagpaalam muna kay Julie kung papayag na ipagbili ang lakit. Nagkasundo sila kaya't si Cabezon Tales ay umalis. Ngunit nang napadaan siya sa kanyang bukid, natanaw niya ang tagapangisawa ng lupa at ang bagong nagsasaka sa kanyang bukirin. Matindi pa sa asawang nakahuli sa kanyang kabiyak na gumawa ng kataksilan ang nadaman niyang sakit. Nakita niyang nagtatawanan ang uldog at ang bagong tagapangsiwa. Ang kanyang lupain at inisip ni Cabezon Tales na siya ang pinagtatawanan ng mga ito. Bumalik sa alaalan niya na sinabi niyang hindi niya ibibigay ang lupain maliban sa sinumang makapagdidilig dito ng sarili niyang dugo.
Buong gabi, naghintay si Simon kay Kabesang Tales, ngunit hindi ito dumating. Nakita na lamang niya kinabukasan na nawawala ang kanyang revolver. Nag-iwan ang kabesa ng isang sulat, kalakip ang lakit ni Maria Clara. Sinabi ni Kabesang Tales sa sulat, patawarin siya at pinagnakawan siya sa sarili niyang bahay at ginawa niya iyon dahil kailangan lamang. Pinayuhan siyang umiba ng landas dahil kapag nahuli siya ay hihingan ng malaking tubos. Ayon kay Simon ay natagpuan na niya ang kanyang magiging tauhan. Ang pagdating ng mga sibil ay lalong nagpasaya kay Simon dahil nang hindi makita si Kabesang Tales ay dinakip si Tandang Selo. Tatlong tao ang pinatay ni Kabesa noong gabi iyon. Ang praile, ang lalaking bagong namamahala sa kanyang bukirin at maging asawa nito, ay natagpo ang patay noong madaling araw. Basag ang bungo at tagpas ang daig. Sa tabi ng bangkay ay may kapirasong papel na may nakasulat na Tales gamit ang daliling isinawsaw sa dugo. Mga mamamayan ng Kalamba, kayo ay pumayapa, hindi kayo si Tales na nakapatay. Nagsipag-linis kayo ng inyong bukiling. Nagtipid upang makapagpatayo ang inyong pinatayong tahanan at sinasakang lupa. Kayo ay inalisan ng karapatan at nilagpastangan ang mga tradisyon ng bayan. Gayong kayo ay naglilingkod sa kaharian ng Espanya. Humingi kayo ng tulong, ngunit di kayo kinaawaan. Sa halip ay inusik pa kayo hanggang sa inyong kamatayan. Kayo ay pinagmamasdan ng Espanya habang naghihintay na matugunan ang katarungan. At hanggang doon lamang ang aming pag-uulat. Sana'y mayroon kayong natutunan sa mga kabanatang aming ibinuod. Ang ilang kabanata ay iuulat ng susunod na pangkat. Muli, kami ang ikalawang pangkat at dito na nagtatapos ang aming pag-uulat. Maraming salamat po.